Hello, good day. So for this video, we're gonna talk about leave credits under employee menu. So dito sa leave credits is the listing sa mga leave credits ng empleyado within the year. So we have three buttons dito. We have add leave credits, leave types, and settings. So first, dive in muna tayo sa leave types. So dito ka mag-add ng leave type kung meron kayong inyong 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 sariling leave type. So, kung wala kayong emergency leave, just remove it. So, kung wrong spelling, click nyo lang itong pencil icon and then respell sa leave and then click save. And then, kung meron kayong sa inyong company na leave type, so, add nyo lang. Let's say emergency leave. And then, add. So, once added na yun, automatic dito sa table, mag-a-add na yung emergency leave. So, kung any type nga mag-i-add mo dito, ay automatic na gagawan siya ng column dito sa table. So, next is ang add leave credits. So, dito sa add leave credits, this is for employees na wala pa sa list dito sa table natin. This is a one-time process only. So, once added na si employee sa list, so si system na mismo ang mag-a-add ng leave credits niya. And this is in connection with the settings, which we will talk about later on. So dito, kapag hindi pa na-set si employee, let's say, uh, meron na kayong mga existing leave credits for an employee and then bago pa na-deploy yung system, so meron na siyang leave credit. So, pwede siyang add dito. Let's say ito siya. And then, kung ilan ang leave credits niya with different different leave types. So, kung wala, so just mark it as 0 and then save. So, kung bago si empleyado, kung at wala pa siyang leave credit, so mark all as 0. So, nandito na siya sa list. So, kung mag-add leave credits ka, so hindi na siya ma-add kasi nandito na siya sa list. So, kung gusto mo na mag-edit ng leave credits niya, so click on edit credits with that employee and then click pencil icon and then say meron siyang 1 vacation leave. Then click check icon. So, automatic na yan magsisave. And lalabas na yan dito na meron siyang 1 vacation leave. So, si add leave credits one time lang para sa empleyado and then si system na mismo or si in charge ang mismo mag-edit sa kanyang leave credits. So, next is the setting. So, dito mangyayari sa setting, dito mangyayari yung automation ng leave credits ng mga empleyado. So, we have here, let's just say, so, yung mga in-add mo dito na leave type, so, meron din dito siya. So, every leave type has its own settings. So, let's say vacation leave. So, meron tayo ditong credit given upon regularization. So, once na regular na ng employee, na mark as regular na ng employee, automatic si system mag-a-add kung ilan ang nilagay mo dito. So, mag-a-add siya ng 5 vacation leave credits pag nag-regular na yung empleyado. And then next is the maximum credit count. So this is for kung ilan ang total na leave credits ng empleyado. Ilan lang yung maximum, ilan lang yung limit niya for the year. So dito 30. So pag nag-30 yung leave credits ni employee, so hindi na mag-update ng kanyang leave credits kasi nasa sa max count na siya.
So next is this first table. Meron tayong upon reaching and additional credits na column. So upon reaching is kapag umabot, so ito ang explanation niyan. Kapag umabot si employee ng 2 months, kapag umabot si employee ng 2 years ba or months of service, ay mag-a-add ng dalawang additional credits. So kung gusto mong gumawa ng other restriction, so click mo lang itong plus sign icon and then so kapag umabot siya ng 5 months, so 5 months or years, so kapag umabot siya ng 5 years of service, mag-a-add ito automatically ng tatlo. So ganyan na ang logic sa upon reaching. So kapag umabot siya sa ganito na service, months or years na service, so ilan ang i-add sa kanya. For vacation leave lang. So sa sick leave, iba din yung settings niya. Sa others, iba din yung settings. Sa birthday, kung walang settings dito, so walang i-automate ang system. So next is the prerequisite table. So dito naman ay is parang loop siya. Loop siya na ika-count niya kung ilan ang months or years na service ng isang empleyado at i-count niya kung ilan ang ibibigay for every month or years. So, dive in. Let's see this example. So dito naman, kapag umabot si employer ng 1 month of service, so for every 1 month, mag-a-add ng 2 ang kanyang leave credits. So, by the way, ang pag-count ng system sa months or years of service na empleyado is by his date hired. So, kung umabot na daw si empleyado ng 1 month of service, so ito yung prerequisite, dapat umabot siya ng 1 month. Or let's just say 3 months. So, for every 1 month, niyan, so for every 1 month, dadagdagan siya ng 2. So, in the succeeding months, so every succeeding month, every succeeding 1 month ay mag-additional siya ng 2. So, mag-add siya ng 2 sa vacation leave credits niya. So, kung meron ka na namang another restriction, so kapag umabot siya ng 5 months, 5 years so kailangan siya umabot ng 5 years ng years of service. So, for every 2 months naman, kung umabot siya ng 5 years of service, so every 2 months niyan, so magbibigay ka ng 3 leave credits. So, that's the explanation para dito sa prerequisite na table. So, once okay na yung settings for vacation leave, so update vacation leave. So, automatic na yun na mag-a-add na ng leave credits itong system. So, si system ng bala mag-calculate, mag-compute kung ilan ang ibibigay sa employee na credits for every months or years of service niya. So, that's all para sa leave credits. So, to review, ang add leave credits is just for one time only lang. Kung wala pa siya sa list dito, sa table natin, kung wala pa siya dito, so, pwede mo siyang i-add at kung ilan yung leave credits niya. So, needed talaga na once mag-check ka na employee dito, needed na i-fill up mo tong ilang leave credits niya. So, kung wala, so, default mo lang na 0. Lahat. Lahat. Next, yung leave types, kung meron kayong sariling leave type sa company, so dito nyo save. So, next is the settings. This is for the months of service na i-add na leave credits for the employee. Okay. And then, meron din tayo dito search filter. The structure category search filter, and then the employee last name and first name search filter. So that's all for the add leave credits in the employee menu. So, thank you.